Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa nakaraang halaka natin ay napasukan sila ni Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Hindi pa siya Muslim dito at nagbalik naman yung mga tumakbo sa harapan na sila Abu Sufyan at Ikrimah na hindi pa rin sila Muslim dito radhiyallahu anhuma sa dahilang ang kadahilanan ay pag-alis ng mga archer sa kanilang pwestos doon sa bundok. At malinaw naman ipinagbilin naman ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag silang aalis doon. At alam natin, maasabahum min musibatin illa bi'idnillah, walang mangyayari na hindi ka nais-nais o masama maliban ka pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman ito ay hindi kinistigan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ibang sahaba pagkatapos ng Battle of Uhud kung bakit sila umalis. Wala silang sinumbat sa mga ito. So in this situation, umalis ang mga archer, 10 na lang natira at napasok sila. Nila Khalid sa likod doon sa kanal at napansin ito na sa harapan at bumalik at napaikutan ang mga kamusliman. So in this situation, alam natin nalagay sa panganib ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil siya ang naging punteriya agad ni Khalid ibn Walid na tapusin na ang leader. Ganito naman talaga ang estilo ni Khalid ibn Walid radiyallahu an, napatayin agad ang leader para sa ganun ay magkaroon ng madaling paglalaban at matalo na ang isang pangkat. That's why ang motibo niya na patayin nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at alam natin, mayroon ditong kasamahan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gaya na sabi nating nakaraan na naubos ito yung mga 7 ansar at 2 sahaba na kung saan sila ang nasa paligid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa oras na yaon. Yung 2 sahaba dito ay muhajirun, sila si Talha bin Ubaidullah at si Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhuma at ang 7 ay ansar. So nung sa panahong yaon sinasalakay nila Khalid ibn Walid radhiyallahu an ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil siyang puntiriyang patayin. So sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sinong magtataboy sa kanila. So dito, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang sino mang mataboy sa kanila, meaning abangan sila, labanan sila, siya ay papasok sa paraiso o makakasama ko sa paraiso o siya'y taong paraiso. So dito sinabi ni Talha, radhiyallahu anhu, ako Rasulullah. Pero sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ikaw, mas kailangan kita. Kasi itong si Sa'ad at si Talha, radhiyallahu anhuma, napakagaling sa espada ng mga ito, lalo na sa pana. So in this situation, ang mga ansar ang nagpresenta. Nauna dito si Wahab ibn Abi Ubais. Sabi niya, Rasulullah ako, sabi niya. So siya ay lumaban kila Khalid ibn Walid at ito ay napatay nila. At sumunod dito ang kanyang pamangkin na si Harith ibn Nuqba radhiyallahu anhuma. Siya ang sumunod kay Wahab. At ito ay napatay din until mapatay nila ang 7 ansar nila Khalid ibn Walid radhiyallahu an at ang huling namatay dito alam natin ay si Ibn Nasakan. Ibn Nasakan ang uling namatay sa ansar. Alam niyo ba ang 2 nauna dito ay kahanga-hanga ang kanilang kamatayan sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nila inaasahan na sila'y maging martir at mamamatay na pala sa araw na ito. Yung unang namatay si Wahab at ang kanyang pamangkin na si Harith. Kasi nung digmaan ng Battle of Uhud, wala naman alam itong 2 to eh. Walang alam ito. Sila ay nakatira sa labas ng Madina. Sinasabi na sila ay pastol at nagpunta sa Madina. Nung makarating sila sa Madina, ang 2 magpinsan na ito, magkamag-anak, wala ang mga Muslim, maliban sa mga exemption, nandun sila yung bulag, kasi brother ng mga sahaba na bulag, nandoon at iba pang itinalaga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na exemption, hindi sinama. Nagtataka sila, walang lalaki gaano doon sa Madina.
Kaya sinabi nila, nasaan ang mga lalaki dito? Nagtanong sila sa Madina, sabi nila, nandoon sa Uhud, sila ay makikipaglaban sa mga Quraysh. So hindi nila alam to. So sabi niya dito sa kanyang pamangkin, nung nintay natin, tara, punta tayo doon para makipaglaban, ipagtanggol natin ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang sugo. So pumunta sila doon. So in this situation, kung bakit nandito itong dalawang ito? Dahil sa pumunta sa Madina, walang lalaki, na sinabi nandun sa Mount Uhud, pumunta sila doon at nakipaglaban. Sinasabi, in first round, nandito na to, until second round. In this second round, sila yaong unang nagtanggol kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga 7 Ansar dahil hindi pinayagan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Talha. Siya ay namatay pagkatapos ang kanyang pamangkin na si Harith, pagkatapos ni Wahab radhiyallahu anhuma. So namatay silang martir. So ito ay malaking aral sa atin. Can you imagine? Anong kinalalaman nila na mamamatay na sila? Wala silang alam dito. Iyon na pala ang huling araw nila sa mundong ito. So ito ay nagpapaalaala sa atin na tayong mga Muslim ay palaging pinaghahandaan ng kamatayan. Walang nakakaalam nito maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala saan lugar, kailan, anong oras. Ang mahalaga, pinaghahandaan ito. Huwag mong sabihin na ikaw ay malusog, malakas. Katulad ng dalawang itong sahaba, malusog, malakas, wala silang karamdaman sa kanilang katawan. Ngunit hindi nila alam, mamamatay na pala sila sa araw na yaon. So napakalaking benepisyo ito sa bawat kamusliman na malaman nila ang istorya ni Wahab at Harith radhiyallahu anhuma na sila ay namatay nang hindi nila alam at tinaasahan. At mamamatay pa sila na mga martir. Alhamdulillah. So in this situation, hanggang sa maubos yung 7 Ansar, 2 na lamang ang natitira sa harapan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago dumating ang mga sahaba na sasaklolo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang tanging 2 sahaba na ito na si Sa'ad at Talha radhiyallahu anhuma, ang tanging natitira sa tabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meaning, ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam in this situation, talagang nalagay na ito sa napakadelikadong sitwasyon ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito ang buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay nalagay siya sa delikadong sitwasyon sa panahong ito in Battle of Uhud. So in this situation, bagamat ang target nila Khalid ibn Walid at kanyang mga kasama ay patayin na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, abang wala nang kasama, 2 na lamang. So pinokus na nila ang kanilang sarili na tapusin na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam habang ang kanyang mga kasamaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay abala na nakikipaglaban sa mga Quraysh. At sinabi natin nakaraan na nahati ito sa 3 bahagi. Mayroong nagmundok, tumakas, mayroong pumunta sa Madina, bagamat sinasabing may nagbalik sa mga ito. Yung iba naman, dahil nalaman nilang namatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nanghina, nanlumo, binitawan ng espada. Gustong ayaw ng lumaban, gusto nila magkaroon ng kasunduan. Yung iba gusto pang kumunta kay Abdullah ibn Salul at sabihin na ipausapin si Sufyan para magkaroon na lang ng kasunduhan. So bandang huli naman ay lumakas din ang loob nila na malaman nila na buhay pa pala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yung ibang sahaba, patuloy sila na nakikipaglaban at ito ang lalapit kay Prophet sallallahu alaihi wasallam pag nalaman nila na wala nang kasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam para siya ay koberan, protektahan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alamin natin mamaya ang mga ito kung sino sila. Dakuhan muna natin itong 2 bayani na ito na natitira kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, Talha and Sa'ad radhiyallahu anhuma. So, habang si Talha ay nakikipaglaban at si Sa'ad at pumapana din sila, habang nakikipag-espadan, pumapana din sila, dito ay talagang tinarget na ni Khalid ibn Walid radhiyallahu an ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga tumakbo dito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam si Utba bin Abi Waqqas. Kapatid dito ni Sa'd ibn Abi Waqqas. Ito kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dito sa harapan niya. Tumakbo itong si Utba bin Abi Waqqas, sinasabi nakakabayo ito dahil kasama ito ni Khalid ibn Walid, may dala siyang bato at binato niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tinamaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, natanggalan siya dito ng ngipin, nabasag ang kanyang panga, at nabasag din ang kanyang labi. Meaning nasugatan ang Prophet Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. And then pagkatapos dumaan nun, binato ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, dumaan naman si Abdullah bin Shihab Azuri. Siya naman ang dumaan kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inatake niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng kanyang sandata. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, nasugatan niya rin ang noo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, mayroon na nagdurugo sa mukha ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then si Abdullah bin Kami'a, the other said they Kuma'a, Kami'a, ito yung pumatay kay Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. So siya ay bihasa sa kabayo at espada. So pagkatapos dumaan ni Abdullah bin Shihab as-Sukhri, siya naman ang darating kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Remember, yung dalawa nakikipaglaban. Hindi nila kaya ang lahat, dumarating na, dumarami ang Quraysh. Dalawa na lang dito si Tal at Sa'ad radhiyallahu anhuma sa harapan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya nakakalusot na ito sa kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So dumating dito si Abdullah bin Kami'a, pinalo niya ng espada ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, tinamaan ng shoulder niya. Buti mayroon ditong armor. Ano ba yun? Yung nakalagay sa katawan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Nakalimutan ko ang pangalan nun. Anong pangalan nun? Hindi, yung sa Tagalog. O yung baluti niya, no? Buti na meron siya. Tsaka sa mukha, meron siya dito. Meron siya dito nakabalot. Okay? At may mga ring. May mga ring yung takip niya sa ulo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? May mga ring din kasi ng baluti noon sa katawan. Baluti bang tawag doon? Yung linalagay nating shield sa katawan, may mga ring din noon eh. Mga butas-butas na ring. Okay, meron naman talagang bakal, sarado talaga. Okay? So pinalo niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So tinamaan niya yung balikat. Nakabalot ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Malakas! Can you imagine isang buwan itong naramdaman ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sakit sa balikat niyang yun? At hindi ito nakontento, binalikan niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos ay inampas niya ang ulo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam nang higit na malakas sa una. Bumaon yung dalawang ring sa pisngi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Meaning pumasok yung dalawang ring na takip ng ulo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pisngi. Abang pinalo niya, sinabi niya, tanggapin mo ito. Pinalo niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ulo at tinamaan yung balot niya sa ulo at yung dalawang ring ay pumasok sa kanyang pisngi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, habang pinupunasan niyang dugo, nakita niya ito. Sabi niya, hamakin ka nawa ng Allah. At dito ay binagsakan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam pagkatapos niyang sabihin ito. Anong sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Pagkatapos niya sinabi, hamakin ka nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bago nag-reveal ang Allah subhanahu wa ta'ala, kayfa yuflihul qawmu. Paano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam magtatagumpay ang mga taong ito sa wajha nabihim, yung silugatan nila ang mukha ng kanilang propeta. Sa ibang report, binali pa o nawalan ng ngipin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yad'u ila Allah wa huwa yad'uhum ila Allah. Samantalang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tinatawagan lamang sila para kay Allah na sambahin. Then binagsakan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala in this situation na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laisa laka minal amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adibuhum fa innahum zalimun. Hindi sa iyo Muhammad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibinagsak ang ayang ito. Hindi sa iyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangyayaring ito, sabi niya, O Muhammad, ang desisyon ay na kay Allah, sa iyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino ang kanyang patatawarin at kung sino yung papaparusaan niya. Meaning, doon sila, paano sila gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, laki Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa iyong Panginoon. Ang pagpapasya, wala sa iyo kung sino paparusaan niya, kung sino ang kanyang gagabayan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun, sinong patawarin niya, sinong kahabagan niya, at sino ang kanyang hindi patatawarin at kahabagan, sinong paparusahan. Ibig sabihin, so, gayon pa man sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang mga taong kanyang paparusaan o sila ay kamumuhian, sila yung mga taong lumalabag, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Allahumma magfir li qaumi fa innahu la ya'lamun. O Allah, patawarin mo ang aking tao, meaning the Quraysh,
hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Meaning, sinasaktan nila ang propeta mo, ang sugo mo, hindi nila alam, patawarin mo lang. Patawarin mo sila. But alam natin, malinaw na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na alam niyang hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga musyrik. Kung sila ay hindi mag-Muslim, tulad ni Abu Talib, alam niya na yon. Hinihingi niya ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala, si Abu Talib, ngunit hindi niya ito pinatawad. Bagkus ay pinagbigyan niya ng isang kahilingan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay humiling siya, ngunit hindi yung pag-ahon. So sabi ng Allah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala, gawing magaan ang kanyang parusa, Panginoon. So granted yon ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawing magaan ang parusa ni Abu Talib sa impyerno apoy. But hindi natin pwedeng gayahin ito o gawing sunnah. Ito ay exemption lamang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baka naman magduwa rin kayo, gawin niyo pong magaan ang parusa ng aking ama na namatay na musyrik o kafir o Kristiyano, ya Allah. Hindi pwede sa atin yon. Ito ay exemption, special lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang ibig sabihin dito, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napatawarin mo ang aking mga tao, meaning mga Quraysh o Allah, hindi nila alam ang kanilang ginagawa, meaning gabayan mo sila. Ya Allah, nang mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Para mapatawad sila, gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya meron siyang isang hadith na kung saan sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. O Allah, gabayan mo, gabayan mo ang aking tao, mga tao, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, yun ang ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na patawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. So in this situation, patuloy ang mga musyrik dito na papatayin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagdurugo na, walang ngipin. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam natanggal sa bandang kanang bahagi sa ilalim ng kanyang panga. Natanggalan siya. Okay? At pagkatapos nagdurugo yung labi, ang kanyang noo, tapos yung ring pumasok sa kanyang pisngi. Yung dalawang ring natakip ng kanyang ulo at doon sa kanyang katawan, yung ampas sa shoulder niya, masakit na masakit, nararamdaman ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But itong dalawang bayani dito, si Talha at si Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhuman, talagang nagpakita sila ng kabayanihan dito. Hindi nila inayakan na makamit ang tagumpay ng mga Quraysh nila, Khalid ibn Walid, yung mapatay nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talagang napakatapang, ipinakita nila ang katapangan nila, lalo na si Talha. Makikita mo rito si Talha, talagang nangawit ang kanyang kamay sa dami ng kanyang kalaban. Tumutumbas siya dito ng almost 11 katao ang hinaharap niya. 11 katao hinaharap niya hanggang sumakit ang kanyang kamay, hanggang siya'y nasaktan, hanggang naputulan siya ng kanyang daliri. At napakarami niyang stab sa katawan na sinasabi may ikhtilaf, mayroong 30 mahigit ang kanyang tama. At siya'y humandusay. Yung nagsasabing mahigit 10. Nagpapakita lamang kung paano niya talaga pinrotektahan ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sa dami ng tama na nakita nila Abu Bakar radiyallahu an, kay Talha nang siya'y bumagsak. Bumagsak siya dahil ang dugo na maraming lumalabas, nanghina si Talha sa mga dugong lumalabas sa kanya. Ganon niya pinrotektahan ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also si Sa'd, hindi siya tumitigil pumapana dito. Si Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu an. So hanggang sa maitaboy nila, nakita mo, naitaboy nila, dalawang lang sila, naitaboy nila sila Khalid ibn Walid, Allahu Akbar. Itong dalawang ito. In this situation, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam lumalaban din pero wala na siyang pana, naubusan siya. So sabi niya kay Sa'd, sabi niya, pumana ka. Ang aking ama at ina ay alay sa iyo. Aalay, sabi niya. Ang aking ina at ang aking ama at ina ay sakripisyo para sa iyo. Ito ay kaugaliang salita ng mga Quraysh, mga Arabo noon. Kapag sinabing ganon, ang aking ina at ama ay sakripisyo o alay sa iyo, meaning yung gagawin mo ay napakahalaga at ito ay isang binibigyang malaking parangal. Meaning, kung bakit niya pinapapana si Sa'd, wala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam para itaboy, makatamaan ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, sabi niya, Sa'd, ipana mo ang pana mo. Kauna-una ang sinabi ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba kay Sa'd ibn Abi Waqqas. Ang aking ina at ama ay sakripisyo sa iyo o alay sa iyo. Sa'd, pumana ka, Sa'd, sabi niya. In this situation, malaking parangal dahil ang gagawin ni Sa'd ay napakahalagang gawain ang gagawin ni Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu an in this situation. So, natala sa isang libro ni
ni Al-Hakim, na kung saan si Talha ay nagtamo ng 39 stab. Bagamat may ikhtilaf, sinasabi ko sa inyo. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam nang humandusay ito, nando sila Abu Bakar sinabi niya ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba. At kay Abu Bakar, unang sinabi ito sa dalawang dumating kay Prophet sallallahu alaihi wasallam para tulungan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magnais na makakita ng shahid o martir na lumalakad sa ibabaw ng lupa, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagmasdan mo si Talha Ibn Ubaydullah. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning pagmasdan mo ang taong yan. Siyang taong lumalakad sa lupa na mamamatay na martir, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning sa kritikal at delikadong sitwasyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay pinagtanggol talaga nila itong dalawang ito. But dahil sa masyadong kritikal ang posisyon o katayuan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagpadala ng dalawang anghel ang Allah subhanahu wa ta'ala ayon kay Al-Bukhari sa kanyang report, rahimahullah. Ito ay anghel na dalawang nakaputi, na nakasuot ng puti. At natala din to sa Muslim, Muslim Bukhari, rahimahumullah. Sinabi ni Saad na nagsabi, nakita ko ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Baitul of Uhud. May kasama siyang dalawang lalaki na nakikipaglaban para kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Meaning pinrotektahan siya. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila'y nakasuot ng dalawang puti. Ang kanilang pakikipaglaban ay hindi ko nakita sa nakalipas at hanggang sa nakaraan bago mamatay. Meaning, hanggang sa mamamatay siya, hindi niya nakita ang pakikipaglaban ng dalawang to. Napakatindi, napakabagsik. Ngayon pala, yun si Jibril at Mikail. Sila pala ang inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil wala pa yung mga saklolong sahaba, sila ang inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na suportahan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, marami ng tama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakahundusay na rin itong si Talha, at tanging si Saad na lamang ang lumalaban at pumapana, at nandoon pa rin sa tabi ni Saad ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, ang unang dumating ngayon, nakita niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang kasama, wala na, Saad na lamang, nakahandusay na itong si Talha. Nakahandusay na. Sa ibang report, bago dumating si Abu Bakar, nakikipaglaban pa bago humandusay. Allah knows best. Ang unang dumating doon ay si Abu Bakar radiyallahu an para proteksyonan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito'y sinabi ni Aisha radiyallahu anha. At dito nga sinabi na nakita raw ni Abu Bakar, mapapunta siya, radiyallahu anhu, nakita niya si Talhang nakikipaglaban. Kaya sabi ng iba, bago humandusay, narating na ni Abu Bakar si Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi niya noon ni Abu Bakar, sakripisyo ang aking inaatama, sana ikaw si Talha, sana ikaw si Talha. At yun nga ay si Talha. Kaya sabi ni Abu Bakar radiyallahu an, ang Baitul of Uhud ay panahon o araw ni Talha. At nagawa itong poyet, actually, ang paraiso'y karapat dapat sa iyo at ang mga kababaihan o Talha, sabi ni Abu Bakar radiyallahu an. So in this situation, ang unang sumaklolo pagkatapos nila ay si Abu Bakar radiyallahu an. At pagkatapos ay dumating si Ubaidah. Si Ubaidah, Ibn al-Jarrah. In this situation, nung dumating sila, natamaan naman ng pana ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpaulan sila ng pana dahil darating na dito yung mga sahaba magsusunod-sunod na sila So makikirapan na sila. Ang ginawa nila, nagpaulan na ng pana pero walang tumatama. Maliban sa isa sa pahintulot ng samantala, tumagos doon sa takip ng ulo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So meaning natanggal na naman ang ngipin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumusot sa kanyang panga, yung pana lumusot doon sa takip niya at tumagos sa kanyang pisngi. So maraming ng tama, may pana na naman yung pisngi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, pumunta si Abu Bakar radiyallahu an para tanggalin ang mga ito. Dumudugo ang mukha ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at linisin siya. Ngunit naunaan pa siya ni Abu Ubaidah. Naunaan pa siya ni Abu Ubaidah bin al-Jarrah. So in this situation, nang sila ay makarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa nakalapit si Abu Bakar, nauna na siya pumunta, naunaan pa siya ni Ubaidah. So lilinisin nila ang sugat.
Pero nakita nilang may mga nakalusot na ring at pana kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Abu Bakar, "O Ubayda, ayaan mo akong magtanggal." So hindi mo pwedeng bunutin yung ganun. Masasaktan siya kapag binunot mong ganun yun. So ang ginawa dito, sabi ni Ubayda, sumpamang kay Allah, Abu Bakar, sabi niya, "Ako ang mag-aalis, hindi ikaw." So pinabayaan ni Abu Bakar ito na alisin ni Ubayda. Pinabayaan nito. Sinimulang bunutin ni Ubayda ang isang ring na tumagos sa pisngi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Binunot niya ito sa pamamagitan ng kanyang bibig. Hindi sa kamay, sa bibig. Sa bibig niya binunot at dahan-dahan niyang inilabas ang singsing na bumahon sa pisngi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then sabi ni Abu Bakar radiyallahu an, sinunod ni Ubayda ay ang palaso, pana. Yun ay tinanggal na rin sa pamamagitan ng kanyang bibig. Tinanggal niya rin sa pamamagitan ng kanyang bibig. So dito nangatanggal ang ngipin ni Ubayda. For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, nangatanggal talaga ang ngipin niya. Birong tanggalin niya ito, napakaigpit sa pagpasok. Nangatanggal ang ngipin ni Abu Ubayda. And then ni Ubayda. Then pagkatapos nito, binalikan niya yung isang singsing at tinanggal muli ni Ubayda at natanggal na naman ang kanyang ngipin. Alhamdulillah. So in this situation, kitang-kita ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ni Abu Bakar radhiyallahu an ang ginawa ni Ubayda. Kaya pinagduwa niya kay Allah subhanahu wa ta'ala itong si Ubayda ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So in this situation, natanggal nila. Okay? Natanggal ni Ubayda kasama ni Abu Bakar ang mga nakapasok na singsing at tumagos sa pisngi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, ito na yung sinasabi ko kung bakit pumana sila eh. Dahil doon ay dumarating na sila Abu Dujana, Mus'ab ibn Umair, Ali bin Abi Talib, Sahal bin Unayb, Malik bin Sinan at ang kanyang ama ito ni Abu Sa'id al-Khudri. Amara, babae ito nanay ni Umara, nandito ito, mamaya alamin natin itong si Umara kung aabot tayo sa kanya. Galing sa pana ang mga ito. Okay, Al-Maziniya, Qatada bin An-Numan, Qatada, yung lumabas ang mata, binalik to ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tingnan natin kung aabutan natin sila. Umar bin Khattab, Hatib bin Abi Balta'a at Abu Talha radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhuma. So dumating ito, kaya nagsibat sila ng pana, parating na sila eh. Habang nandun na sila Abu Bakar at Ubayda. Naman tanong, bakit kaya pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Siyempre, maaaring itanong mo ito eh. Kalugod-lugod ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero bakit niya inayahang mangyari kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ang maraming pagsubok na habdi at sakit na dumating sa mukha ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang shoulder? Unang-una, Allah knows best, maraming wisdom to, of course ang Allah subhanahu wa ta'ala ang eksaktong nakakaalam nito. Ito'y nagpapakita lamang na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nanunubok siya kahit matuwid ka, basta tao ka. Mapamasama, matuwid ka, banal ka o hindi banal, susubukan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin ito ang ating pagkalikha. Nalinikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala para lamang subukan tayo kung sino ang magaling sa ating mga gawa. Okay? So sino ang magagaling sa ating mga gawa? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyubilawakum ayyukum ahsanu amala. Dinikha niya ang buhay, kamatayan para subukan niya lamang kayo kung sino ang magaling sa gawa. So meaning sinusubukan lahat. But makikita natin dito, isa sa dahilan kung bakit nasaktan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam gaya ng kanyang panaginip na masasaktan siya at ito ay magiging malaking epekto sa kanyang pamilya dahil sa pagsuway ng mga archers. So nagpapakita sa isang umma, sa isang pamilya, kung may pasuway, kahit yung matuwid, maaapektuhan. Dito kahit na ang maraming matuwid dito, hindi sumuway, naapektuhan sila at nangamatay. Dahil sa pagsuway nila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So in this situation, mayroon naman wisdom dito. Kung bakit pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na alam naman natin, walang mangyayari maliban sa pahintulot ng subhanahu wa ta'ala. Kung sila ay sumuway sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinarusaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, para sila ay turuan ng leksyon na
kung talagang mahal nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kailanman ay dapat hindi nila ito susuwayin. So dahil ito ay talaga namang mahal nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakikita natin sa Bethel na ito, pati katawan nila ay pinanagka nila. Talagang ginawa nila ang kanilang mga katawan shield. Mula sa ulo, kamay, katawan, dibdib, sa harapan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, maging ang likod. Mahal nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. At nakita nilang nasaktan dito ng marami ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil sa pagmamahal nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi na nila inayahang pangbaulit na masaktan siya. Naisip nila dahil sa pagsuway nila, bagamat hindi sila sinumbatan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil sa pagsuway nila, nadamay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa kaparusaang dapat tanggapin nila ay nadamay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil naisip nila ito, na kailangan hindi na masaktan kailanpaman ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil mas mahal nila ito sa kanilang buhay, never na nilang sinuway ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is the wisdom. Tinuruan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na wag na nilang susuwayin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung mahal nila ito, dahil kung susuway sila ay maaaring masaktan na naman ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Never, ayaw na nila ito. Ayaw nilang maulit ito. That's why sunod-sunod ang tagumpay at hindi na nasaktan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil kailanman ay hindi na nila sinuway pa uli ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also, ipinakita dito ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano nagiging mapagtimpi ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala siyang sinumbatan kahit na sino dahil alam niya, aksyon ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag aksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nangyari, dapat kang malugod. Dapat kang matuwa, dapat kang masaya. Hindi ka dapat magdabog, hindi ka dapat manumbat, hindi ka dapat manisi. Ito'y kagustuhan ng Subhanahu wa Ta'ala, makikita mo siya ay nagpapasensya. Dahil tanggap niya ang mga aksyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kung tayo ay dinadaanan ng mga pagsubok, balikan lang natin ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung tayo ay mga normal lamang na mga linikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala as a human being, at hindi naman tayo siguro hihigit ka pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagmamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya, hindi na tayo hihigit. Pero nakita niyo naman, sinusubukan niya rin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hintaip, nakita naman natin, pinagbabato ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang buhay niya mahirap. Kaya kung ano man ang pagsubok natin na dinadanas natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, napakagandang larawan sa atin. Nabalikan natin ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang maibsan, mapagaan sa ating sarili ang mga pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sundin natin ang kanyang pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, in this situation, makikita rin natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na mahal niya ang kanyang mga sahaba. Ano man nangyari sa kanya, hindi niya sila sinumbatan, hindi niya sila sinisi. That is the qadar of Allah Subhanahu wa Ta'ala. And there are so many wisdom. Allah knows best. Patuloy natin ang buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, nang pumasok na ang mga sahaba, sinakripisyo na nila ang kanilang buhay para kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipanagkana ang kanilang mga katawan. Gawing shield ang kanilang mga sarili para hindi lang mamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil nung sila ay sumuporta, alam natin maraming nawala sa Muslim, may tumakbo, manamundok, bumalik Madina, may nanghina. So ibig sabihin, kumonti lang talaga to. At ginawa ng mga Quraysh, sinamantala nila na sila ay nagparami para lumakas ang Persa. At ito ay nakita ng mga sahaba na kailangan talaga dito, ilayo nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil argabyadong. So kailangan mailayo nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, mailagay nila sa ligtas na lugar ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, ay unti-unti na lang inaatras ang Prophet sallallahu alaihi wasallam habang linalabanan ng mga sahaba ang mga Quraysh. Until finally, mahulog ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hukay. Meron palang hukay doon na ginawa ito ni Abu Amir da Al-Pasik, na kung saan ito'y patibong o bitag niya o patibong na ginawa, nahulog doon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nasugatan na naman ang paa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay inabot naman ni Ali radhiyallahu an. Ngunit hindi niya ito maiangat-angat o maiakyat ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dumating dito si Talha ibn Ubaydullah at tinulungan niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ito ay makatayo ng matuwid mula sa hukay na ito para idalhin ito sa itaas. So in this situation, sinabi dito
ni Nafi bin Jubair, nakarinig ako ng isang lalaki, sabi niya, mula ito sa mga muhajirun, mula ito sa mga muhajirun na nagsabi daw, nasaksihan ko, sabi ng muhajirun, ang labanan sa Uhud. Nakita ko maraming palaso, mga pana ang dumarating kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero walang tumatama. Sabi natin, isa lang ang tumama. By the will sa pala, subhanahu wa ta'ala. Tunay nakita ko, sabi niya, nakita ko si Abdullah bin Shihab as-Zuhri na nagsabi sa araw na yaon, ituro niyo, sabi niya, si Muhammad. Kung hindi ko mapapatay si Muhammad, hindi ko na nanahisin pang mabuhay pa. Papapatay ko siya. Papapatay ko, ituro niyo. Sabi nitong si Abdullah bin Shihab as-Zuhri. In this situation, katabi niya lang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung sinabi niya yun. Pero hindi niya nakikita. Hindi siya pinakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Safwan, nung lumayo na siya, hindi niya nakita ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, katabi mo lang ang Prophet, katabi mo lang si Muhammad eh. Ang yabang mo, sabi mo, papatayin mo. Sabi niya, totoo, hindi ko nakita. Sabi niya, hindi ko talaga nakita, sabi niya. Sabi niya, hindi, duwag ka, sabi ni Safwan sa kanya. Duwag ka, sabi, katabi mo lang, papatay mo, katabi mo, hindi mo pinatay. Hindi ko nakita, sabi niya. And then, nangako siya muli, at nanumpa sila na 4 katao, almost, napapatay nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, in this situation, patuloy ang labanan, kailangan mai-atras nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong si Abu Talha, pinrotektahan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamamagitan ng kanyang katawan. Meaning, kung mayroon mang sibat pana na dumarating, tinakpan niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang likuran. At ipinanagka niya, meaning ang kanyang katawan. Ginawa niyang pader para kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang katawan ni Abu Talha radiyallahu an. Sinabi nga ni Anas noon radiyallahu an, nung araw ng Uhud, iniwanan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning wala na kasing kasama, ilan na lang, 2 na lang, no? At si Abu Talha, sabi niya, napunta sa harapan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at itinakip niya ang kanyang katawan sa sugo na si Prophet sallallahu alaihi wasallam. So meaning si Abu Talha, kilala ito sa bihasa sa pamamana. Ang taong ito, malakas, mabilis ang taong ito, okay? At mabilis maghagis ng mga palaso. Malakas si taong ito. Magaling din sa espada. So sa araw na iyon, nakabali pa nga siya. Ang daming pana na sinisibat niya, nakabali pa nga siya ng pana. Kaya nung mawawalan na siya ng pana, bawat dumadaan na may pana, kinukuha ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bigay mo kay Abu Talha, sabi niya. Then Abu Talha, isibat mo. So kinukuha, hinihingi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga pana ng iba para bigyan si Abu Talha. And then ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kada bigyan ito ng pana, itong si Abu Talha, sumisilip siya kung saan tatama. So sabi niya, sugo ng Allah, umuulan ng pana. Huwag kang sumilip, baka matabaan ka. Mas nanaisin kong mamatay ako kaysa masaktan ka. Huwag kang gagalaw dyan, sabi niya. Diyan ka lang, Rasulullah. In this situation, abang na si Abu Talha ay nakikipagpalitan ng pana sa mga kaaway, ito namang mga kasama pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nakikipaglaban. Dumating si Abu Dujana. Abu Dujana, yung binigyan niyang espada ito, may taling red band to, no? Dumating si Abu Dujana sa harapan din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Silip siya ng silip eh. Hindi niya yung utos ni Abu Talha na wag na sumilip. Sumisilip pa rin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, meaning hindi na siya binawalan ni Abu Talha. So, ginawa ni Abu Dujana dahil nakikita niya na excited siguro, para sabihin natin, excited, nananabik ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung tumatama ang pinapana ni Abu Talha. Ang ginawa ni Abu Dujana, tinakpan niya ng kanyang katawan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning kung sisilip siya, tinatakpan niya. Kaya kung may darating mga pana o sibat, hindi tatamaan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, tumatama pa sa likod ni Abu Dujana yung mga pana, hindi siya umaalis. Allahu Akbar. Ganun nila kamahal ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaya hindi na inuulit at sumuway dahil nasasaktan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, pinapanood ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga pana ay tumatama pa sa likod ni Abu Dujana, pero hindi siya umalis sa harapan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito naman si Hatib bin Balta'a, inabol niya yung bumato kay Prophet sallallahu alaihi wasallam
na si Utbah bin Abi Waqqas na kapatid ni Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu an. Hinabol ito ni Hatim. Hanggang sa ito ay maabutan niya at tinagpas ni Hatim itong si Utbah ng kanyang ulo at lumipad ang ulo nito. Allahu Akbar. Hinabol niya ito at tinagpas ito ni Hatim itong si Utbah. Nang tamaan niya ng espada ni Hatim itong si Utbah, lumipad ang ulo nito. Allahu Akbar. So in this situation, actually, ang gustong pumatay dito ang kanyang kapatid si Sa'd ibn Abi Waqqas. Kaya lang, hindi niya maiwanan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto niya talagang patay ng kapatid niyang to. Kaya lang, hindi niya maiwanan. Pinoproteksyonan niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, si Hatib na ang gumawa at siya ang pumatay sa kanyang kapatid na ito si Sa'd. Okay, namatay dito si Utbah, lumipad ang ulo nito. Allahu Akbar. In this situation, si Sahal ibn Hunayf radiyallahu an, malaki din ang inambag niya ng isang taong ito na bayani sa Battle of Uhud. At ito ay namatay alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ginawa niya rin na proteksyonan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpakita ito ng kakaibang labanan sa Battle of Uhud pero talagang inalay niya rin ang kanyang buhay sa pagmamahal sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya masaktan until finally ito ay mamatay sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Qatada bin Numan, tinakpan niya rin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pumapana din siya. Pero tinamaan ng kanyang mata at nalaglag ang gampisngi. At ito ay ibinalik ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He make dua, ya Allah, sabi niya, pinurteksyonan ni Qatada, okay? Bin Numan, ang iyong propeta, ang iyong sugo. Ya Allah, restore his eye. Balik niyo ang kanyang mata. So binalik ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang matang yon at nagbalik. At sinabi ng Qatada mula noon, mas higit na malinaw ang aking mata ngayon kaysa sa dati na bago pa nalaglag ang matang to. Higit na malinaw. Meaning mas malinaw na malinaw ang mata niya nung ibalik ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa araw na iyon ay nakipaglaban din si Abdurrahman bin Auf hanggang tamaan ang kanyang bibig, nangatanggal din ang mga ngipin nito. At nagtamo siya ng sugat na umaabot ng 20 plus ang kanyang sugat na umaabot tumama kay Abdurrahman bin Auf radiyallahu an. At ito ang dahilan kung bakit siya nalumpo. Because mayroon siyang sugat na tinamaan ng kanyang paa, siya ay naparalisado, siya ay nalumpo. Itong si Malik bin Sinan na ama ni Abu Sa'id al-Khudri, ito yung mga tumulong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinipsip at dugo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dumudugo. Ang ginawa niya, sinisipsip niya ang mga dugo until malinis ang mga dugo sa mukha ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos nun, itapon mo, iluwa mo ang dugo. Sabi niya, ya Rasulullah, sumpa sa Allah, hindi ko tatapon to. Allahu Akbar. Blessing yun Ninulok niya ang dugo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya'y nakipaglaban at sinabi pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung sino ang gustong makakita ng tao sa paraiso, tignan nyo itong si Malik. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa ito ay tinamo niya naman talaga ang pagiging martir sa digmaang ito. Amara, yung kanina sinasabi nating babae. Itong si Amara, nakilala din sa pangalang Nusayba binti Ka'ab, siya ay nakipaglaban din sa Battle of Uhud, Hunain at Al-Yamama. Khaybar, Quraiza, nakipaglaban ang babae ito. Meaning, siya ay magaling pumana. Member ito ng Banu Najjar tribe. Nakatira ito sa Madina, kapatid ito ni Abdullah bin Ka'ab radiyallahu an. At ito ay nanay nila Abdullah and Habib ibn Said al-Ansari. Okay? At ito ang kanyang mga anak ay namatay na mga martir. Nauna pang namatay sa kanya ang mga anak niyang ito. Ang isa si Abdullah namatay ito in Battle of Hurrat. In Battle of Hurrat namatay itong si Abdullah. Okay? So, siya ay naging martir. At ito rin ang nakapatay kay Musaylama. Kasama niya si Washi. Pero siya ay pinatay o napatay sa Battle of Hurrat. So, about Habib, ang kanyang isang anak, ito ay ginawang representatibo kay Musaylama. Meaning, kausapin si Musaylama. Subalit ito'y itinali ni Musaylama. Okay? At pagkatapos ay sinabi niya, naniniwala ka bang si Muhammad ay sugot propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ni Musaylama, Al-Kaddab. Sabi niya, oo. Pero pag sinabi niya ako, hindi ka naniniwalang sugot at propeta ng Allah, hindi siya kumikibo. Until finally, bawat hindi siya kumikibo, pinuputulan siya. Tabay,
isang kamay, dalawang kamay, pagkatapos paa, hanggang siya inubos. Unti-unting chinap-chap hanggang ito ay mamatay. Actually, umabot ito sa kanyang nanay na si Amara ang ginawa sa kanya. Pero nagtimpi siya. Masakit sa isang ina na inubos ang kanyang anak. Pero nagtimpi siya para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ina na ito na kung saan ay parang walang nangyari sa kanya. Talagang pinagtiisan niya ang pangyari. Dahil alam nila eh. Yan ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Napakagandang i-display ang halimbawa ni Amara din, no? Napakagandang example dito na ang kanyang pagpapasensya ay ipinakita niya alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tinanggap niya rin ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. In Baitul of Yamama, kasama rin ito. Kung saan kasama ng kanyang anak na si Abdullah, nakapatay kay Musaylama. Okay? At actually, itong si Amara ay naputulan din ito ng kamay. Sinasabi sa report na kung saan ay kasama niya si Khalid ibn Walid sa Baitul of Yamama, naputulan ito ng kamay, sinasabi. Okay? At pagkatapos si Khalid ibn Walid, inilagay niya sa kumukulong langis ang kanyang kamay para tumigil yung pagdurugo. Ganyan talaga eh. Kapag ikaw ay naputulan ng kamay, ilagay mo sa langis para mag-ilom, para tumigil siyang magdurugo. Kasi kapag hindi mo ginawa yon, mamamatay ka. Mauubusan ka ng dugo. So ginawa ni Khalid ibn Walid yun sa kanya. At actually, sa Baitul na ito, sinasabing 60 years old na siya, Allahu Akbar, nakikipagpatayan pa rin siya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ito ay namatay ng walang nakakaalam kung saan namatay itong si Amara. So, in this situation, nandito rin siya sa Baitul of Uhud. Ang babaeng ito, magaling pumana ito, pinroteksyonan niya rin ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit umuulan ng pana, sibat, sige pa rin siya sa harapan siya ng prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagtamo siya ng sugat sa Baitul of Uhud, 12 ang kanyang tama sa Baitul of Uhud ni Ummu Amara. Mus'ab ibn Umair radiyallahu an, nung nakikita niya na ang prophet sallallahu alaihi wasallam na masyadong delikado na ang buhay niya, tumakbo siya. Mus'ab ibn Umair, they are almost look-alike ng prophet sallallahu alaihi wasallam. Remember, almost magkamukha sila ng prophet sallallahu alaihi wasallam. Gwapo rin ito. Kung gaano kagwapo prophet sallallahu alaihi wasallam, alam natin ang istorya nito. Bata pa lang, pinagkakaguluhan na ng mga babae sa Makkah. Napakagwapo ni Mus'ab ibn Umair radiyallahu an. So nakita niya ang prophet sallallahu alaihi wasallam na almost papatay nila. Siya'y sumigaw para ang kanilang pansin ay agawin ni Mus'ab ibn Umair. Ang pansin nila, pukawin ang pansin nila para may divert nila ang kanilang sarili sa kanya, hindi kay prophet sallallahu alaihi wasallam. Siya'y parang leon na lumulusob habang hawak niya yung bandila. Allahu Akbar! Allahu Akbar! So nagulat ito sa harapan at nilusob naman siya. Itong si Mus'ab ibn Umair. Sa pagkakaalam ni Ibn Kamay, ito ang prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito ang prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman tinakbuhan niya ito, yung kaninang umampas din to kay prophet sallallahu alaihi wasallam na nakakabayo, magaling ito. So in this situation, tinakbuhan niya si Mus'ab ibn Umair at tinamaan niyang kaliwa, nalaglag ang kamay ni Mus'ab ibn Umair. So nalaglag ang bandila. So tinampot ni Mus'ab ibn Umair. Abang tinataga niya, itong si Mus'ab ibn Umair, sinasabi ni Mus'ab ibn Umair radiyallahu an, "Wa ma Muhammadun illa rasulun kadakalat min kabilihir rasul." Ibig sabihin, si Muhammad ay hindi hihigit sa isang sugo at katotohanan maraming sugo ang namatay bago pa siya. Wa ma Muhammadun illa rasulun kadakalat min kabalihi rusul. So tinagana naman siya, binigkas niya na naman yon. Pagkatapos nun, wala ng kamay. Dinampot niya ang kanyang bandila sa pamamagitan ng leeg sa ilalim nito at kanyang dibdib, ipit-ipit niya. At pagkatapos ay binigyan ng isang blow pa itong si Kamia at namatay na si Mus'ab ibn Umair. In this situation, siya ang sumigaw na napatay ko na si Muhammad. Kala kasi talaga ni Ibn Kamia, siya yun. Napatay ko na si Muhammad, napatay ko na si Muhammad, plus Satan, namatay na si Muhammad, namatay na si Muhammad. So ang mga sahaba, ito ang dahilan kung bakit nangina sila, binitawan ang mga espada dahil ano pag binaglalaban nila, patay na raw ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung mga taong gustong pumunta kay Abu Sufyan, kausapin kay Abdullah ibn Ubay Salul at kausapin si Abu Sufyan at magkaroon ng kasunduan na lamang. Sila yung mga taong isang grupo na nanghina, pinagbibitawan ang kanilang mga espada.
So in this situation, mabilis na lumaganap ito yung pagkamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliban lang yung mga kasama niyang ilan ang nakakalam na hindi pa siya namamatay. So in this situation, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam isinigaw ni Ibn Kamia, patay na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ang mga Quraysh tuwang-tuwa na, lalo si Abu Sufyan na alam niya patay na. Dahil sinabi ni Ibn Kamia, patay na si Muhammad, patay na si Muhammad. Then plus Satan, patay na si Muhammad, patay na si Muhammad. So lumaganap ito. So alam ng buong naglalaban ngayon, patay na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban sa mga iilan na lamang. So in this situation, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nandoon pa pala sa labanan. Bagamat dapat nang umatras ay nakakuha pa siya ng pagkakataon na makati niya ang pangkat. Nandoon pa siya, napunta pa siya sa mga naglalaban. At nakilala siya ni Ka'b ibn Malik radiyallahu an. Sabi niya, buhay pa ang sugo ng Allah, nandito si Muhammad. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag ka maingay para hindi nila malaman na nandito ako ng mga Quraysh, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero narinig na ito ng mga sahaba. Ito naman ngayon ang narinig nila na buhay pa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Doon nila muli dinampot ang kanilang mga espada at naging mabagsik at matapang na kung saan talagang dito para bang nagkaroon sila ng konting pagkahiya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit namatay lang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi na tayo lalaban. Di ba nakaraan sinabi ko na si Muhammad ay namatay, siya ay tao lamang, ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi namamatay. Kung si Muhammad ay namatay, kumpleto ng revelasyon. Tara na, makipaglaban tayo, protektaan ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung mga taong yaon until finally, ito nga, narinig nila, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay buhay pa pala ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, marami ng Quraysh, kailangan nang iatras ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga kamusliman. So unti-unti na nila itong inaatras ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanilang iniisip, kailangan maiakyat nila sa taas ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pag naiakyat nila doon, hindi uubra ang mga Quraysh sa labanan dahil nasa ilalim sila, wala silang panalo kahit ilang libo pa sila doon. Gawin mo ng 2,000, 3,000, 5,000, wala kang labang kung ang kaaway mo yung nasa taas, nasa baba ka, wala kang kalaban-laban. That's why kailangan ito ang makuwang teknik ng mga kamusliman, maiakyat nila sa itaas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, ipagpapatuloy natin sa susunod ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah